inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo magkabago Express. Mabuting araw, Ma'am Louise. So hopefully clear naman ang aking audio on your end, and I will now share my presentation. Ayan. So kita na po ba, Ma'am Louise and Ma'am Abby? Yes po, Ma'am Chris. We can see your presentation and we can hear you loud and clear. Okay, so thank you so much for that, Ma'am Louise. So mabuting araw po mga kaskwela. So ngayon po ang unang topic natin this morning is all about the retirement benefits. So kung mapapansin niyo po, no, sabi nga po ng aming Department Manager 3, no? Talagang yung mga topic po natin ngayon is more on about sa retirement benefit, no? Kung paano rin po yung sa AKAP at saka yung sa pension loan. So ngayon po alam ko mga excited na tayo. Kung may mga kakilala pa kayo, no, na gusto pang umaten, hindi lang po ito sa mga magre-retire na, no? Baka mamaya merong mga gusto rin pong umaten, no, na kahit mga bata pa para at least alam po nila yung kanilang kailangan gawin, no, kapag po dumating yung time na sila ay magre-retire na. So for the retirement benefit, first, ito po yung definition natin. It is a cash benefit paid to a member who can no longer work due to old age. So dito, iniisip na natin if may makukuha ba tayong retirement benefit sa SSS. So ano-ano po ba yung mga qualifying conditions for us to be to avail or to be qualified po for the retirement benefit. So first, actually tatlo lang naman po, no, yung mga kailangan dito, mga qualification. So first is yung age. Second is your contribution. Third is kung nagtatrabaho ka pa ba or separated ka na po ba sa employment po ninyo or cease to be self-employed na ba? So yun lang po yung titignan natin dyan. So for this slide, so 60 years old, actually 60 to 64 years old po yan ha. That would be the optional retirement if in case at least naka 120 months contribution na kayo and no longer working or cease to be self-employed. Ibig sabihin, kahit na kayo ay 60 years old na, pero wala pang 120 months or meron ng 120 months pero nagtatrabaho ka pa rin. So tuloy-tuloy pa rin po tuloy-tuloy pa rin po yung contributions po natin until such time na mag-65 tayo. Kasi 65 years old po yung technical retirement. So for the 65 years old, at least naka 120 months contribution ka na at kahit nagtatrabaho ka pa, pwede ka na pong mag-file ng retirement benefit. So dito makikita rin po natin na meron tayong batas, no, para po sa mine workers, either surface or underground mine worker man po ito under RA number 10757 effective April 27, 2016 for those surface or underground mine workers po na edad 50 years old, yan na po yung kanilang optional retirement. 60 years old naman for the technical retirement. While for our race or Chucky, under Republic Act number 10789, 55 years old naman yung technical retirement. And kailangan po nag-retire sila not earlier than May 24, 2016. And they have been a mine workers or race or Chucky for at least 5 years. So for the types of payment for retirement pension, bakit ko sinabi kanina na at least naka 120 months contribution man lang? For you to have a monthly pension, 'di ba? Ito na yung pinakahihintay natin 'di ba? Lahat ng mga pinagpagura natin, pinaghirapan natin at the time na tayo ay magre-retire na, at least may isip natin na monthly may makukuha po tayo. So monthly pension, a lifetime cash benefit paid to a retiree who has at least 120 contributions prior to semester of retirement. So, ibig sabihin po, ayan prior, pag tinignan po natin, prior po sa semestre. So, ngayon po ay, March na. So, ibig sabihin, titignan natin, tatanggalin natin yung mula October last year up to March this year. Tignan natin mula ba September
And prior to that, naka at least 120 months contributions ka ba para po ma-qualify ka for the monthly pension? And ang kagandahan po nito, if in case na na-met nyo, at least ang term kasi namin, ibig sabihin this is the minimum requirement. So, if in case mas malaki pa, sabi ng iba 200, 300, almost 400 na nga po yung contributions ko kay SSS. So, at least mas malaki no, yung aasahan natin magiging pension natin in the future. So, dito po notation din namin, if in case po that you are qualified for monthly pension, the member has the option to receive in advance the aggregate amount of his or her 18 months pension. Kadalasan ito talagang binabanggit namin to no kapag po yung mga pensioner natin o yung mga nagpa-file for retirement is medyo may edad na. Kumbaga siguro kinumpleto lang nila no yung contributions nila para lang po monthly pension sila. So isa po yan si tinatanong po namin. At least 'di ba sabi nga natin yung first 18 months makuha na nila, and then if in God's grace, in God's mercy on the 19th month, 20th month or hanggat kailan pa po siya malakas at buhay, 'di ba? Magtutuloy-tuloy na yung magiging pension niya. Then lump sum naman, ito naman po kapag hindi tayo nakakumpleto ng at least 120 months contribution. Kaya lang one-time payment lamang siya and hindi namin siya masyadong ina-advise no kasi pag sinabi nating lump sum, it's as if winidraw mo na lahat ng mga contributions mo. So after that, funeral na lang, sayang naman, 'di ba? So kung hangga't maaari no makumpleto natin yung at least 120 months contribution. Paano ma'am kunyari 65 na ako sabi mo kanina at the age of 65 pwede na akong mag-file. Pero lagi po nating tatandaan yung qualifying condition. So 65 ka, kahit nagtatrabaho ka pa, and at least naka 120 months contribution ka. So at the age of 65, kung hindi ka pa kumpleto, no, hindi mo pa natapos na mabuo yung 120 months contributions po natin, pwede mo pang ipagpatuloy yung inyong hulog as voluntary member to complete the required 120 months contributions to be eligible to a monthly pension. Pero ang lagi lang din po namin, take note lang din po pinapaalalahanan din po namin na sabi nga natin, ito po kasing retirement benefit is one of the long-term benefit. Ibig sabihin, once a member is always a member. So kung meron tayong miyembro dito na nakikinig na 1950s, 60s, 70s pa, no, member na ni SSS, na hinto lang ng pagbabayad or paghuhulog, tapos nito lang siya talaga nagpatuloy, andun pa rin yung mga contributions niya. Kaya po hindi namin sinasabi na 10 years, okay? Kasi kapag sinabing 10 years, edi dapat pala tuloy-tuloy yung hulog niya, no? So dito sinasabi namin na 120 months contribution, ibig sabihin lahat ng mga inihulog mo kahit dating-dati pa yan, plus ngayon na nagpapatuloy ka, pagsasamahin yun, nandun pa rin po yun para mabuo yung 120 months contribution. So hopefully clear po sa atin yun mga kaskwela. Then next, ano ba yung mga additional benefits for retirement pensioners? So bukod po dun sa monthly pension, meron din po tayong aasahan na 13th-month pension payable every month of December. Kaya po yung mga lolo, lola, nanay, tatay natin, tuwan-tuwa po yan pag December kasi doble no, yung kanyang nakukuhang pension. Kaya po mapapansin nyo kapag Pasko, ang dami niyang pamigay sa kanyang mga apo. No? And then we also have independence pension for retired members' dependents naman. So sino po ba yung mga dependents na to? So, meron tayong 4 na klase ng anak. Legitimate. So, legitimate po anak sa asawang pinakasalan, kahit sa simbahan, religion pa yan, or kahit po sa West yan, diba? Sa judge po yan. Basta po, lehitimo yung kasal. Okay? So, kapag po kasal muna, bago sila nagkaanak, so legitimate ang tawag natin. Pero kapag po nagkaanak muna, bago sila nakapagpakasal, legitimate po si baby. Then legally adopted naman, kailangan po may court order hindi po pwedeng basta nalang pinaampon sa inyo yung bata tapos aariin mo na akin yan. Okay, dapat po may legal papers tayo. And illegitimate children, kaya lang syempre hindi naman po kasi kasalanan ng bata yun. Okay? Kaya po kasali po sila. Kaya lang syempre 5 minor children beginning from the youngest but by order of preference yan. So pag sinabi nating order preference, ano po ba yung pagkakasunod-sunod dito? So sila po yung
Yan po yung pagkakasunod-sunod ng hahanapin po namin until such time at least makalima kami. Ayan, makalima na pong mahanap namin. So next po is below 21 years old. So kahit anong sexual preference pa po yan. Kasi laging sinasabi na iba pag babae ma'am 18, pag lalaki 21 yung legal age, no? Pero po kay SSS, below 21 years old, babae, lalaki, o ano pa man po yan. Okay? Provided lang na unmarried and not gainfully employed and syempre buhay pa. Ayan. And if in case naman po, na over 21 years of age na pala na yung mga anak natin. Pero, physically or mentally incapacitated pala sila, acquired during minority. So, ang mangyayari dyan, lifetime yung magiging pension niya. So, kasabay ni retiree pensioner. Ayan, kahit po mamatay si pensioner natin sa death, tuloy pa rin po yung pension nitong physically or mentally incapacitated po niyang anak. Okay? The next po is, paano naman natin malalaman yung date of retirement? So, tandaan natin to ha, kasi ito yung nagiging basis namin for the computation. So, una, titingnan natin is, employed pa ba siya at the time na siya ay 60 to 64 years old? Kasi kung employed pa po siya, ang titingnan natin is yung date of separation. Kasi 'di ba sabi nga natin kanina voluntary po 'yan, yung retirement na 'yan. So nasa kanya kung wala pang 65 gusto niya na po talagang mag-retire na. Okay? So date of separation from employment ang titignan po natin. Kung already separated naman na, 'di ba? Meron tayong mga companies no na nag-o-offer sila ng mga early retirement. O kaya naman nahinto na talaga siya ng nahinto na talaga siya ng pagtatrabaho o kaya naman po ayaw niya na mag-business 'no, tapos wala pa siyang 60 years old. So hihintayin na lang niya yung ika-60th birthday po niya, provided ulit na at least naka-120 months contribution na siya. Pag 65th birthday naman po, regardless if employed or not. So yan po yung binabanggit ko kanina na compulsory retirement na siya, provided once again na at least naka-120 months contribution na siya, regardless kung employed or not siya. Ayan, inuulit ko, baka sabi na iba pa ulit-ulit naman si ma'am kasi may mga bagong dating pa nating mga kaskwela. So para po makasunod sila dun sa takbo ng usapan natin kanina. And lastly, ito po yung sinasabi ko kanina na what if naghabol lang pala. Ayan, naghabol lang pala siya ng contribution. So sabi niya, kailangan makumpleto ko yung 120. Ayoko na lump sum yung makuha ko. So kahit 82 years old na ako, itutuloy ko pa rin yan para makumpleto ko. At dahil kinumpleto niya lang yung ika-120th contribution, ang pagbabasihan po natin dito is the month after the semester. So, ibig sabihin po niyan, kung ito pong tatlo, yan yung pinaliwanag ko kanina na i-exclude natin yung semestre, di ba, ng pagre-retiro niya. Dito naman po, dahil nagkumpleto lang siya ng 120th contribution, so kailan ba ika-120th contribution niya? So, sabihin natin na ika-120th niya po is yung ngayon po March. Ayan, so first quarter. So dito naman ang gagawin naman natin, paano naman tayo? Prospective naman. Ayan. So ano ba 'yung susunod natin na quarter? So second quarter. So yung susunod is April to June. So ibig sabihin, July mo pag nagtanong sa inyo na ang ika-120th contribution ko po is March. So sabihin mo po sa kanya, July siya mag-file. Okay, kasi kapag sinabi nating July, kahit i-exclude pa natin yung semestre nung huli niyang hulog o isipin po natin yan kung July po. So kung uulitin natin yung ginawa natin dito sa tatlo. So July is under the third quarter. So balik tayo ng another quarter backward. That would be April to June. So April to September tinanggal natin. Ayan. So ang pinakalas niyang hulog is March. So ibig sabihin, pasok pa rin yung ika-120th contribution niya. Okay? So, ganun po. Mamaya mas mapapaliwanag ko yan kasi ipapaliwanag din natin kung paano po mag-compute. Okay? So, next po, how to compute naman yung monthly pension natin. So, dito po, it will depends on the following 3 factors. So, sabi nga po natin,
titingnan din kasi natin diyan kung ilan po yung na-contribute po ninyo, magkano po ba yung mga contributions po ninyo, ayan. So, may tinatawag tayong average monthly salary credit. Kasi yung iba akala nila 'no, 'pag nakikita nila, "Oh, ano pala, 10,000 pala hinuhulog ko." Hindi po, monthly salary credit po yun. Parang ganito yan, eh, pinakamababa natin is, 560, 'di ba, yung contributions natin. Pero hindi yun yung basis namin 'pag nagko-compute. Ang basis namin is the monthly salary credit, which is 4,000. Yun yung minimum monthly salary credit natin. Okay? So, yun po yung magiging basis natin for the average monthly salary credit. The next po is credited years of service. Gaano na ba katagal naging miyembro ni SSS itong si member natin? And lastly, kung may dependent children pa, if any. So yung sabi nga natin, 5 minor children, beginning from the youngest, but by order of preference po. So ngayon nabanggit ko kanina si average monthly salary credit. May nakarinig na ba sa inyo na taasan mo yung last 5 years mo, mas tataas yung makukuha mong pension? Baka siguro yung iba na naririnig po yung ganon. Siguro kasi ang iniisip nila is ito, yung number 1. Pero alam niyo po ba, dalawa na yung computation natin for the average monthly salary credit. So whichever bears the highest, yun po yung ibibigay po natin. Whichever resulted, the higher value will be used in the computation po. So siguro ito yung sinasabi nila na sum of the last 60 monthly salary credits mo. Pero nakakalimutan nila na may divisor po yan. Divided by 60 pa yan. So if in case na mas malaki pala, no, na ibig sabihin mas marami ka palang naihulog kasi lahat ng monthly salary credits mo prior sa semestre ng pagre-retiro, i-divide natin kung ilan yung naihulog mo in the same period. So kung ano pong mas mataas dyan sa dalawa, yun yung magiging basis natin. To compute naman for the credited years of service, we will use this formula. So parang ano po yan pag sa math, 'di ba? May mga ano po yan may mga katumbas na na ano po yan, meaning kapag may A plus B plus C. So pag A plus B plus C po yan, ito po yung mga members natin. Ito yung gagamitin natin formula kung yung member natin ay covered na prior pa, bago pa sa January 1985. Okay? Pero if in case on or after January 1985, B plus C na lang. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan sa letter A, ito po yung number of calendar years from date of coverage up to 1984. Okay? So, bibilangin natin na pag sinabi natin, ano yan from, di ba, ang term natin. From up to. So, bibilangin natin, sabihin natin, kunyari, 1980. Kunyari, 1980. So, bibilangin natin, kasama yung 1980 sa bilang. So, 80, 81, 82, 83, 84. So, may 5 na credited years of service. So, ganun po yung pagbibilang dyan. And it doesn't matter kung may hulog o wala. Basta po ang titignan natin is kailan po ba siya, yung date of coverage niya, kailan po ba siya naging member ni SSS. Ibig sabihin, kailan ba siya unang naging employed, di ba? Kailan po ba siya nireport ng employer niya? Or kung self-employed naman siya, kailan po ba siya unang naghulog ng contribution niya as self-employed? Okay? Kasi hindi naman pwedeng voluntary agad. So, ang sample ko is employed saka self-employed lang. And then next po, sa letter B naman, dahil hanggang 1984 lang yung pinagbasihan natin. Sa letter B, from 1985 to 2001 naman. So tulad din sa letter A, no, pag sinabing from, kasama yan. Okay? So hindi mo siya ililes, hindi mo i-minus yung 2001 sa 1985. So kung bibilangin natin siya, sabihin natin with at least 6 monthly contribution siya, na ibig sabihin kung ang naihulog lang niya that year, kunyari 1985, 5 lang, 0. 1986, naku, 3 lang yung naihulog niya, 0 pa rin. Pero 1987, ma'am, naka 9 months siya May 1 credited years of service siya. Ganun po yun. Okay? So sabihin natin, may 6 monthly contribution siya magmula noong 1985 to 2001. Equivalent po yan sa 17. O, bilangin maigi ha, baka 16 po yung maging answer natin dyan. Hindi po natin siya ima-minus. Then letter C,
from January 2002 up to the present na po yan. So medyo kung mapapansin nyo po, sinisimplified namin no, yung explanation dito. So tatandaan lang natin from January 2002 up to the present, divisible by 12 na siya. Ibig sabihin kung sa letter B kanina, ang sample ko 1986, 'di ba? Sabi ko may 3 siya, 0. Pero sa letter C, kung 2002 nangyari yun, may 3 siya, divide natin sa 12, may 0.25 siya. So kumbaga, nakaka-earn pa rin ng point something yung mga inihuhulog niya. At para makabuo ka ng 1 CYS dito, dapat buong taon talaga meron. Okay? Pero at least kahit di natin mabuo, divisible by 12 naman, may na-earn pa rin na point something. So hopefully clear po tayo dito. Ayan, kasi mamaya tuturuan ko na kayo ng computation. So kung naintindihang maigi, no, yung average monthly salary credit and credited years of service po, ito naman yung formula natin for monthly pension. Okay, so ito yung gagamitin natin sa sample. Ayan. Pero if in case na kunyari may nagtanong sa inyo, kasi ano ma'am 20,000 yung average monthly salary credit ko. Tapos parang hindi naman siya sure. Sinabi niya lang sa inyo na wala naman siya pinakitang any document to prove na 20,000 yung average monthly salary credit niya. So ang pinaka-safe answer dyan, itong number 2. Okay? So 40% ng 20,000, magkano po yun? 8,000. Pero syempre dapat ang sagot siya more or less po 8,000 kasi syempre mag-vary yan gaano katagal ka na bang member ni SS, may dependents ka pa ba, ganyan. So ito po yan po yung number 2. Sa number 3 naman, if in case na ang nagtatanong sa'yo is sabi niya, naku magmula nung nagsimula akong member ni SS, ano pa lang ngayon 80 pa lang yung minimum no, naging 90, 110, 240, 390. Ngayon nga, 'di ba, 560 na siya, no? Plus 10 kapag kapag employed ka kasi may easy na 10 pesos, so 570. So nandun lang talaga ako, no? So ang sagot natin diyan, 1,000 per month if with less than 10 credited years of service. Yan po yung kino-compute natin kanina yung pinapaliwanag ko. And this is for total disability and death. Kapag naman po, if 10 credited years of service, 1 to per month yan. Pag 20 naman, 2,400 per month. So once again, this is for those na talagang mababa no, yung mga hinuhulog niya magmula pa noon. Pero, alam din nating lahat no, na starting January 2017, may 1,000 additional benefit. And 13-month pension po yan, every December equivalent to 1 month pension. So, ibig sabihin, ang pinakamababa no, na benefit na starting ng January 2017, instead ng 1,000, 2,000 na yan. Ito 2,000, 2,200, 3,400 na po siya. Kasi ang kagandahan po ng additional benefit, what's the difference between pension increase and additional benefit? Pag sinabi kasing pension increase, hindi natin ramdam diba? Parang 22 times nag-increase ng pension pero hindi naramdaman ng lahat, diba? Ang nakaramdam lang talaga yung mga pensioner that time. Kasi sila po yung nakinabang, diba? Kasi sila po yung nagpe-pension that time. Pero on the 23rd, ang term na ginamit is additional. So, ibig sabihin po ng additional benefit, kahit yung mga magpe-pension pa lang ngayon, kahit yung mga kaka-member pa lang ngayon, until such time mag-pension sila, kasama po kayong lahat doon sa 1,000 additional benefit. Okay, so hopefully clear Ngayon, kung medyo, nalilito na kayo dito, MDAS rule po kasi yan. So, bibigyan ko kayo ng shortcut. Tapos hopefully, habang nakikinig kayo, sabayan niyo po ko sa pagko-compute mamaya kasi ito yung gagamitin ko. Pero ito po sana yung gamitin nyo. Okay, bigyan ko po kayo ng time para mag-screenshot. Palagay po kung SSD. Ayan, nag-online selling lang. So, check natin. Nag-i-screenshot na po ba tayo? Para po tingnan natin kung makakasagot no, sa computation. And kahit po sa mga makakapanood nito sa later time, no, yung iba kasi hindi daw po maka-attend ngayon. Susunod na lang daw. Titignan na lang nila sa recorded session. No? Pag na-post na sa YouTube, hopefully makisabay din po kayo ng pag-compute. So, tignan natin kung tama. Okay? So, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sana tapos na po mag-screenshot. So, sample computation na po tayo ngayon.
And syempre may disclaimer ako dito kasi may nagtanong dati, sino po si Isagani? So ito po, disclaimer lang namin, yung mga sample po namin dito, sample lang po yan. Medyo gawa lang po na malikhain isipan ng aming mga kasamahan. Ayan yung mga pangalan po dito. So dito po si Isagani daw, filed for his retirement benefit effective January 28, 2023. So compute daw po natin yung monthly retirement pension. So dahil January 28, 2023, yung pagpa-file niya ng retirement benefit, ayan, so isipin natin siguro 60 to 64 years old pa lang to, no? So gagawin natin ngayon is tatanggalin natin, determine natin yung i-exclude natin na semester of contingency. Okay, so siguro kanina may nakita kong question na eh. May nakita na kaming unang question. So hopefully, nakikinig siya ngayon. Ayan, at siguro magigets niya na agad, no, kapag po nakinig ngayon kung paano po yun. So dahil po, January 2023 siya nag-retire. So first quarter po yun, then we need to move another quarter backward, diba? Kaya po ang tinanggal natin dito, di na namin pinakita si 2023, is October to December 2022. So tinanggal na natin yung semestre ng pagre-retiro niya. Ngayon, sabi kanina, hanapin natin yung 60 months, diba? Backward. So yun yung unang computation ng average monthly salary credit. So mamaya babanggitin ko naman yung isa pa. Okay, di ko na po kayo papahirapan. So dahil yan po yung mga nakalagay na monthly salary credit niya, hanapin daw natin, no, i-add natin yung last 60 monthly salary credit prior to semester of contingency and di-divide natin sa 60 para makuha natin yung average monthly salary credit. So ito yung pinaka-total niyan nung 60 months niya. And then dinivide natin by 60, ang lumabas po is 15,750. And dahil ayoko na po kayong pahirapan pa, ayan, kinompute ko na lang din, no, yung sample natin. So ang magiging answer po kasi kung yung number 2 yung gagamitin natin is 10,937. So sabi ko kanina, whichever bears the highest amount, yun yung gagamitin natin. So for sure, obvious naman, no, na ang pinaka mas mataas naman talaga, no, si 15,750. So ito na po yung magiging basis natin for the average monthly salary credit. So sabi kanina, sa letter C, total number of contributions paid beginning January 2002 up to the month prior to the semester of contingency divided by 12. So ito yung mga hulog po niya, no? Nung sa letter C po niya, beginning from January 2002 up to yung month prior sa semester. So hanggang September 2022. So credited years of service naman po ang binibilang natin dito. So 249 divided by 12 is equivalent to 20.75. Sa letter B naman, sabi dito, kailangan daw at least may 6 months contribution from 1985 to 2001. So makikita po natin na lahat naman po umabot ng at least 6 months. So may tatlo po siya dyan. And dahil 1999 lang naman po siya naging member ni SS, 0 yung letter A niya. So, ang equivalent po ng CYS niya, credited years of service is 23.75. Then, the average monthly salary credit is equivalent to 15,750. So, kapag kinompute natin, sige nga po, titignan ko rin sa ating chat facility. Nakasunod po ba? Magkano kaya yung magiging pension ni Isagani? Gamit po yung number 1 and number 2. May nakasunod po ba? Ayan, mukhang tahimik talaga, nakikinig na maigi ang ating mga ka-eskwela. Okay. O diba, saktong-sakto, tinitignan ko yung mga questions niyo po dito eh. And nakakatuwa, no, kasi talagang about retirement naman ang mga questions po ninyo. Okay. So, number 1, tignan natin ha kung tama po yung naging answer natin. Kung gamit niyo po yung short
short computation natin kanina. So, ito yung long term naman. So, tignan natin kung pareho ng answer. So, 7,781.25 po siya. 40% naman ang average monthly salary credit, which is 15,750 is equivalent to 6,300. Then, sabi nga po natin, since mataas yung monthly salary credit ni member, most probably hindi itong third computation na yung gagamitin natin. But just for the sake of argument, to show the amount due if you use this formula, syempre po, more than 20 naman, di ba? 20 or more CYS po, no? Kahit na pinakamababa pa yung inihuhulog po niya, isa galing is qualified to a minimum pension of 2,400. So, titingnan natin dito sa tatlo. Ano po ba yung pinakamataas? Doon po sa na-compute natin. So, syempre, ang bibigay natin kay Isagani is yung number 1. So, 7,781.25. So, ngayon marunong na po tayo mag-compute. Pero don't you worry, kasi if in case po, ay nakakatuwa, may sayang, puro anonymous naman yung mga pangalan, pero very good. 7,781.25, 63, ayan. So, sinagot nila pareho, very good po. Mga kaskwela, nakakatuwa, no? Kasi nakakasunod po tayo. Kung ngayon nalaman po natin, sabi ko nga, don't worry kasi computer computes naman. Ayan. So, pwede nyo, actually, makikita nyo naman po yan. Kunyari, ngayon pa lang, no, gusto mo nang malaman, magkano kaya yung magiging retirement benefit ko if in case na mag-file ako at the age of 60 o kaya at the age of 65 pa kasi may trabaho pa ako. So, meron po tayong simulated retirement pension calculator po. So, check nyo po pension calculator or benefit calculator. Makikita nyo po doon, more or less, magkano po yung magiging pension nyo. Ayan. So, hopefully, lahat po nakikinig ngayon is naka-online na. Kasi alam nyo po ba sa manner of filing po natin, we have 2 options. Pero, ang pinaka-advice namin dito, hangga't maaari option 1 tayo. Kasi sabi nga natin, we're gearing towards po talaga na through online na gawin. 'Di ba? Kasi lalo na po mga retirees, 'di ba, magpa-file sila ng pension, pupunta pa sila sa branch if in case, no? Kung kaya naman pala. Provided, ito po yung tatandaan natin for the option 1, make sure po that your name, date of birth, employment history, wala ka pong dependent, wala kang below 21 na mga anak. Ano pa, walang problema sa mga naging contributions mo, lahat nakalista ng maayos, nakataladra ng maayos. So, pwedeng-pwede na po na option 1. Okay? Pero if in case man na, ngayon ko lang nalaman yung middle name ko pala iba. Naku, ang pangalan ko pala sa system, Maria Cris, Cris lang pala ako. Ayan. O kaya naman, naku, nagpabata kasi ako dati or nagpatanda para lang makakuha ng ng work . So, iba pala yung date of birth ko. So, kayo po yung nakakaalam, 'di ba, nung inyong record. So, kapag po ganyan nangyari, pwede pa rin naman ngayon through our option 2. So, meron tayong personal filing with an online appointment for those po na may My.SSS account, pero siguro meron pa rin kasing mga lugar sa Pilipinas na talagang hindi pa rin po abot, no, ng mga wifi, mga online po natin, no, kaya po nahihirapan sila. Pwede rin naman po through number coding. So, isa-isahin natin kung paano po gawin ito. So, for the option 1 po, log into your My.SSS account. So, hopefully natatandaan yung user ID, password po ninyo, at kayo lang po dapat ang nakakaalam niyan. Okay? So, second, hover the mouse cursor over the benefits tab and then click on apply for retirement benefit. Then always update your record with us, your contact information, your disbursement account before proceeding with your application. So, reminder po namin yan. So, kapag po nag-apply kayo ng retirement kasi papareviewin sa inyo yan. So, tama po ba? Kasi baka mamaya maling account pala, no, yung mapasukan namin o kaya naman kinokontak ka na pala, naku, may mga kailangan pa palang mga papeles, no, tapos hindi nyo na nagawa kasi hindi nyo po pala nare-receive. Okay? Then next, review your employment history. Baka may ibang pumasok, no? May mga members kasi tayo na nalalaman namin, kasi ginamit ko muna yung sa kuya ko kasi para lang magkatrabaho ako, 'di ba? So, magugulat kapag nag-retire ka, di naman ako nagtrabaho dito. So, check niyo po muna maigi kung lahat
po ba ng employer na nandyan, talagang pinasukan nyo? Or baka may employer kayo na hindi nag-report sa inyo. So in case of discrepancy po, kailangan nyo i-cancel yung transaction kasi if in case may discrepancy, you may visit any SS branch near you to request for manual verification. Pero if in order and correct naman, click on proceed na lang to continue. Then you just need to answer the questions by ticking yes or no. So dito po tatanong lang kung underground or surface mine worker ka ba or racehorse jockey for at least 5 years, either continuous or accumulated, or do you have dependent children? Dapat puro no one sagot natin dyan. Kasi pag yes po, kailangan po kasi ng mga documents dyan So kailangan talaga sa over the counter pa rin kayo magbasa. So kung no po yan, tick proceed lang. Then you will be provided with your effective date of retirement and estimated. Always take note of the word estimated po. Kasi iba parang nakita ko ganito yung magiging pension ko tapos nakuha ko ganito lang. Ayan. O kaya naman, kala ko ba sa month na ganito makukuha ko na yung effectivity ng retirement ko ganito pero bakit hindi ko pa rin nakuha? Yun pala po, may outstanding loan balances pa kayo. So sabi nga natin, if you love your family, talagang make sure ikaw mismo para if in case mag-retire ka kung lahat ng mga outstanding loan balances natin mabayaran na natin kasi kung hindi po i-deduct pa po yan sa benefit proceed po ninyo. So click niyo lang po yung proceed to continue. Then validate natin yung details provided and select whether you wish to avail the 18 months the 18 months advance pension. So nandito yan, tinatanong din yan. Kung sa over the counter tinatanong namin yan, syempre sa online, andyan din po yan. Okay, so option po ni member yan pero kunyari, may at least 15 months accrued pension benefit. Ibig sabihin yan po yung parang pinatagal nila yung pension nila na parang, dati pa ako qualified pero di ko pa rin kinukuha, ganun. So lumagpas-lagpas na pala. So hindi na siya pwede, 'di ba? Kasi may may lump ka na makukuha po. Pero kunwari sakto lang na ito, pwede na akong mag-retire, mag-file ng retirement, and dahil 82 years old na ako, yung sample ko kanina, dahil 82 na ako, kunin ko na kaya para if in case man whatever happens, 'di ba? At least nakuha ko na yung 18 months ko. And then, kung malakas pa ako, magtutuloy-tuloy po yan hanggat ako ay nabubuhay. Magmula 19 month onwards. Okay? Then, click lang po on proceed to continue. Then, kindly confirm the information provided. So, if you will notice po, maraming mga blanco, Kasi because of the Data Privacy Act po yan, may mga details talaga na kailangan itago kami dyan. Ngayon, kung may nilalagay man kami dyan, mapapansin niyo po, mga sample lang Juan de la Cruz, Juana de la Cruz, number ng SS number 01-2345567, di ba? Ganun siya. Kasi because of the Data Privacy Act po yan. Pero, if in case kayo naman po, nagpa-file kayo nito, make sure po na reviewin nyo maigi kung tama po ba, lahat po ba ng information ay correct. Then, kung if correct and in order na po, click on proceed to continue. Then may certification with undertaking po dyan. So read carefully lang din po. Then tick the box if you agree. So dito po sinicertify nyo na binasa nyo, naintindihan, at pumapayag po kayo sa mga stated policies, dito po as part of your retirement benefit claim application. Then tick certify and submit button to continue. Then you will be notified of the successful submission of your retirement claim application and a transaction number will be issued. Kaya po kanina, 'di ba, pina-review talaga sa inyo yung mga contact information para at least sure kami na yun yung makaka-receive ng any po namin emails or notice coming from us. So reminder po namin, always check your registered email address for the retirement benefit claim application notices from the SSS.
Ngayon, if in case naman po, sabi ko, may discrepancy nga po kayo nakita, naku, kailangan pala talaga ma'am, option 2 kami. So kanina sabi ko dalawang klase yung option 2 'no, parehong personal filing. Pero if in case na kayo po ay may My.SSS account naman, hopefully po ito yung gagawin natin magpa-online appointment tayo. So, meron po tayong appointment system na kung saan, pipili po kayo diyan ng araw, ng oras 'no, para po, kayo yung pumunta dun, as in yung isang oras nakaalat yun sa inyo. So make sure po na sa araw na yun, sa oras na yun, pumunta po talaga tayo, okay? So tatandaan lang din po natin that, you need to enroll your bank or disbursement account sa inyong My.SSS account. Kasi po dun namin i-di-disburse kapag po naaprubahan na. Okay, next is prepare the application form and supporting documents. Lahat naman po ng mga forms na kailangan, downloadable po siya in the SSS website together with the list of supporting documents kasi iba parang, ay ma'am pupunta ako ng branch. Ano ba yung mga kailangan supporting documents? Ayun, nasa online na rin po actually. Makikita na rin po natin yan. Then next, submit your accomplished retirement claim application form and supporting documents to the SS branch or office on your scheduled date. Once again, scheduled date. So kung kailan po kayo nagpa-schedule, yung oras, araw, puntahan po natin. Okay? Then next po, wait for the official notice from SSS. So you will be notified through text or email on the status of your application. Kaya po sabi nga natin, always update your record with us and monitor the approval of your benefits and its disbursement. So pwede niyo po siyang monitor and ma-check yung status ng application niyo through your My.SSS account. Yung cash benefit naman po, madi-disburse po yun sa inyong chosen disbursement account. Or if you want to inquire, meron tayong dalawang paraan. Pwede po through the Usap Tayo portal. So ito po yun, yung URL niya, crms.sss.gov.ph or yung aming official email address at usaptayo@sss.gov.ph to follow up the status of your claim. Ma'am, naku ma'am, hindi pa po talaga ako nakakapag-online. Ayan, so hindi po ako masyadong techie ma'am or medyo malayo talaga sa amin ma'am yung tatawid pa kami ng isla ma'am para talaga merong wifi doon, makagawa kami niyan. So meron pa rin naman po kaming personal filing through number coding. Make sure lang po yung mga binanggit ko kanina na mga kailangan dalhin po ninyo, although babanggitin ko rin ulit sa next slide na yung documentary requirements. Make sure lang po na pupunta tayo through number coding scheme sa mga SSS branches. So, actually parang ano yan parang LTO rin. Siguro kung may iba po sa inyo na may sasakyan, familiar kayo dito, no? Kailan po ba yung number coding ng sasakyan po ninyo? So, 1 and 2, Lunes po sila pupunta, 3 and 4, Martes, 5 and 6, Miyerkules, 7 and 8, Huwebes, 9 and 0, Biyernes. Ayan. So dahil Tagalog siya, Englishin natin. May kanina may iba daw po kasing nakikinig ngayon no na kumbaga mas prefer nila yung English po no. So 1 and 2 Monday, 3 and 4 Tuesday, 5 and 6 Wednesday, 7 and 8 Thursday, and 9 and 0 Friday po. Ayan. So kapag English po yung nasa slide natin, tinatagalog ko ha. So pag Tagalog, English yun naman natin. Para lahat po ng mga naka-attend ngayon ay maintindihan na maigi no, yung ating discussion. So for the documentary requirements, syempre ang unang-unang kailangan dyan is the retirement claim application form. Ngayon, if in case na ma'am, nagtrabaho rin pala ako sa government dati. Parang may nalaman kasi kung may portability law. So, under RA 7699 po yun, yung portability law. If in case na ang sabihin natin, siguro hindi kasi ko nakakumpleto ma'am sa SSS, hindi rin pwede sa GSIS, no? Ayan. So, kapag po pinagsama natin yun, maaaring makapag-pension ako kay SSS. Ayan. So, yun po yung tinatawag natin portability law. Pero, kapag po nakakumpleto ka na kay SSS, edi
may pension ka kay SSS, sa GSIS, lump sum lang po. Okay, so ganun po siya. And actually marami pang mga law diyan, eh. So puwede niyo pong, basta 'pag nag-file po kayo na mapapaliwanag din naman po 'yan kasi baka mamaya nagsabay din pala yung hulog niya sa GSIS at saka sa SSS, meron ding law na applicable po for that. Okay? So for the valid ID card, so additional document, notation lang natin, kailangan i-present natin yung original, then i-submit natin yung photocopy, certified true copies of supporting documents. Minsan may nagsasabi, may sample naman ako dito na sa cellphone ko. So sinasabi ko na po, kailangan makita namin yung original, 'di ba? Kahit saang government agency ka naman po pumunta, talagang hinihingi namin yung original kasi minsan may mga yan, nasa papel yan 'no. Marami na po kasi talaga ngayon na napakagaling talaga po 'no, na manggaya 'no, ng mga, documents po natin. So kailangan namin makasiguro na tama, 'di ba, na yun talaga yung legal na papel. Okay, so yan po, So next po. If the member is at least 60 years old at below 65 years old, so kailangan mo kasing patunayan na separated ka na, 'di ba, sa employer mo o kaya cease to be self-employed ka na. So kailangan po ng certificate of separation issued by the last employer or by all employers if with multiple employers. Sige, i-ano ko po 'to, i-reiterate ko 'to kasi akala nung iba, "Ano ma'am, ibig sabihin magmula nung nagtrabaho kami hanggang ngayon lahat ng mga employers namin hihinga namin, paano kung sarado na yun, 'di ba? Yung kadalasan po yung tanong ninyo. So dito po may notation tayo, may open and close parenthesis tayo diyan, if with multiple employers. Ibig sabihin ang sample diyan siguro professor siya 'no, na nagsabay-sabay yung mga niya, yung mga pinagtatrabahuhan niya. Kumbaga dito sa isang school or university 'no, 2 hours siya, takbo ulit siya kasi nasa kabilang kanto lang, 2 hours ulit siya dun tapos tawid na naman siya, 2 hours na naman siya dun. So, sabay-sabay na naging employer niya. Kaya po kailangan by all employers po yun. Kasi for us to know na dun sa tatlong pinagtatrabahuhan niya ng sabay-sabay, separated na talaga siya. Pero kunwari, isa lang naman yung employer niya. Marami siya naging employer in the past, pero ngayong magfa-file siya ng retirement, isa lang pala yung employer niya. So yun lang po yung hihingan niyo ng certificate of separation. And actually dito po 'no, kung through online yung gagawin po natin at wala ka pang 1 year na separated po sa employer niyo, it is the duty and responsibility of your last employer to certify kung talagang sila ba yung last employer mo. Baka mamaya nagkamali ka rin ng tick 'no, sa dami ng employers na pagpipilian po dun. Okay, so may say din po sila kung talagang sila ba yung last employer mo. Or puwede rin po itong certificate of employment issued by the last employer stating the period of employment. Ayan, so mula kailan hanggang kailan ka po ba nasa kanila? Ayan, tapos siyempre kung self-employed ka, kailangan po ng affidavit diyan na talagang sinasabi mo na, hindi ka na kunyari, sarado na yung business ko, gano'n. Pero if in case mga professionals 'yan, minsan napapaisip kami 'no, 'pag professionals kasi doctor, dentist, for sure 65 sila 'no. Kasi kahit nga po 70, 75 o 78, or 80 'no, talagang napa-practice pa rin nila yung profession nila. Kaya po sa kanila talagang 65. Okay? So if with dependent children and not reported, if in case not reported lang po sa members' records, hihingan po namin ng marriage contract or certificate ng member issued by the local civil registrar or the Philippine Statistics Authority for us to know kung sino ba doon yung legitimated, legally adopted, or illegitimate. So, syempre kailangan din po ng birth certificate po ng mga bata. At laging tatandaan kapag po may ipapasa kayo, pakita ang original, isubmit po yung Xerox copy. So, frequently asked questions na po tayo. So, paki-check baka yung mga questions natin on the chat facility. Ayan, nandito na pala 'no sa ating slide, okay. Ano bang pinagkaiba ma'am ng lump sum
doon sa 18 months advance pension. Kasi 'di ba nabanggit ko 'yan kanina. So pag sinabi kasi nating lump sum, this is for those members na hindi talaga nila nakumpleto yung minimum requirement na at least 120 months contribution. Okay, so hindi talaga sila qualified sa monthly pension. Pero kung si member qualified siya for a monthly pension, ayan, for a monthly pension at gusto niya na i-advance na agad yung 18 months advance pension niya. So kapag in-advance po yun, so 18 months din siyang walang pension. Ayan. So on the 19th month, saka na magtutuloy-tuloy yung pension niya habang siya po ay nabubuhay. Okay, so that's the difference po between the two ha. At saka pag sinabi kasi nating lump sum, sabi ko kanina, it's as if winidraw mo na lahat ng contributions mo. Okay, so after that, funeral na lang. Pero kapag ikaw kahit mag 18 months advance pension ka, at meron ka namang mga beneficiaries po, no? Ayan, mga beneficiaries po, maaaring may mag-pension pa on your behalf kapag kayo ay kinuha na ni Lord. Okay, so that's the difference between lump sum and the advance pension. E paano naman daw po kung nag-retire na pero na-re-employed o kaya nag-resume ng self-employment? Ang question natin dyan is, ilang taon na po ba siya? Kasi as mentioned ko kanina, pag 60 to 64 years old, pag 60 to 64 years old, ano po yan eh, voluntary pa eh. So, ibig sabihin, kapag na-re-employed ka, nagkatrabaho kang muli, kumbaga, ay naku, kailangan ko pala talaga yung expertise ni Chris. Ako na lang po, di na ako magsasabi ng ibang pangalan. Expertise ni Chris, kunin na nga lang muna natin ulit. Wala pa akong 65. Dapat alam din po ni pensioner na masususpend mahihinto yung pension niya. Kasi baka mamaya, sige, para may trabaho ko ulit, tapos yung pension ko, ipang ano ko na lang siya, ipang kakain ko na lang, no, or ipang papamasahe ko na lang. Yun. So, dapat alam nila masususpend po yun until such time mag-65 na siya. So, ang mangyayari po doon, mag-aan na po siya, magpa-file na po siya, required to refile po for his or her retirement benefit. Ganun yung mangyayari. Pero, kung 65 years old na siya, ayan, regardless if employed siya or self-employed, hindi na po namin papansinin. So kung meron man pong mga companies na nag-iisip na pabalikin nga natin yung isa nating empleyado nag-retire kasi talagang parang kailangan siya ng company. Make sure po na 65 years old na siya. Ayan, para di na namin papakailaman yung pension. Same with our self-employed member ha. Baka mamaya nagtatampo ng iba, bakit puro employed na lang si ma'am? Kapag po nag-resume kayo ng self-employment at the age of 60 to 64, mahihinto po ang pension. So kung gusto niyo pong magbalik sa inyong dating business, make sure na at least 65 years old na po kayo. Okay? So what happens when a retirement pensioner dies? Ayan. So sabi ko nga po, no, kung tayo po ay nag-monthly pension. Ito po kapag nag-monthly pension tayo, kaya po retirement pensioner ang term natin. Kasi pag lump sum nga po, wala nang makukuha, diba? Funeral na lang. Pero kung tayo po ay nag-pension, yung primary beneficiaries nyo po, yung legal spouse nyo, yung mga anak nyo na below 21 years old, entitled po sila sa 100% of your monthly pension plus the dependents pension for qualified po. Doon po sa mga anak natin, yung mga binanggit kong 4 na klase ng anak kanina, 5 minor children beginning from the youngest with by order of preference tayo. Pero kung wala na tayong primary beneficiaries at hindi naman po tayo at least 5 years na pagpe-pension, sabihin natin at the age of 60, nag-pension ka, at the age of 62, kinuha na agad ni Lord, no? So may 3 years ka pang remaining, yun na lang po yung malilipat as a lump sum doon po sa secondary beneficiaries po ninyo. So sa secondary, una naming hahanapin dyan is your parents, kung buhay pa. Kung wala na rin po sila, ang susunod po naming hahanapin dyan
naman is your designated. So ang tanong ko po, nakapag-update na po ba kayo ng record nyo? Make sure po na-updated ang record po ninyo. Okay, kasi kung may anak kayo pero above 21 na at the time of your death, tapos nandito na tayo no sa secondary beneficiaries. Tapos mga kapatid mo yung nakasulat sa E1 or sa E4 po ninyo, naku, mga kapatid nyo po yung makakakuha. Pag wala pa rin po, legal heirs na. This will be in accordance to the Family Code of the Philippines. Ngayon dito naman, parang ang pinaka-question kasi niya dito is, pwede bang magsabay na retiree na ako, survivor pa ako? 'Di ba? Kumbaga dalawa yung magiging pension niya. Yes po. Provided po na legally married, ha? Okay, so kumbaga nauna si asawa mo, no? Bigla nang kinuha ni Lord. Pareho kayong retiree pensioner naman, 'di ba? O kaya naman ikaw na natirang asawa retiree pensioner ka na. May retirement ka na, may death benefit pa. So survivor's pension under death benefit. So dalawa po yung magiging pension ninyo. And mamaya papaliwanag sa inyo kung paano po yung pag-aakop dyan, yung annual confirmation of pensioner natin. So how long will the dependent child receive the pension? O, ito po, tandaan natin ha. Nag-i-stop po ang dependence allowance. Baka akala kasi ng iba, naku, lifetime na rin po ba itong dependence allowance natin. So kapag po yung dependent child natin, nauna nang namatay din. O kaya naman po gets married, no? So kasi hindi na siya dependent doon po sa parent niya na namatay. Gets employed or reaches 21 years old, except lamang po kung incapacitated. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Physically or mentally incapacitated, acquired during minority, sila lang po yung nagla-lifetime pension. What is the prescriptive period of filing an application for retirement benefit? Actually, wala pong prescriptive period for filing an application. However, kunyari, may napansin ka, nagpe-pension ka na pero may i-re-adjudicate, may i-adjust pa pala, saka mo napansin na meron palang mga hindi na report na mga employers po ninyo. Dapat po ma-file nyo siya within 10 years from its settlement date. Then we also have yung ESA Circular number 2020-024. Ayan, so medyo marami yung mga nakasulat dyan, no? So para po i-simplify natin yan, ibig sabihin, 2 beses na lang po naglalabas ng pension si SSS per month. So titingnan po natin, kailan po ba dating nagpe-pension si pensioner natin? So kunwari po dati 1 to 15, sabihin natin ay 12 ako nagkakaroon ng pension dati. Ngayon po, every first day of the pension month na siya. So yan, natandaan natin, 1 to 15, every first day po yan. Sabi naman ng isa, ay 23 ako nakaka-receive ng pension dati. So kung 16 to 31, ika-16th day naman po yung pension month niya. Okay, so hopefully clear tayo dyan. And syempre, paalala lang po sa lahat, no, sa SSS, once a member is always a member. That is why, sabi ko kanina, ang isa sa qualifying condition namin is at least 120 months contribution. Kasi hindi namin sinasabing 10 years. Kasi kahit dati pa yung hulog mo, nandito ka ngayon, nakikinig ka ngayon, no? Naisip mo, hindi ko na pala na ituloy yung contributions ko, pwede ko pa po ba ituloy? Ituloy mo lang siya. Until such time, at least ma-met mo, no, yung qualifying conditions po natin. Kasi kay SSS, if you're looking for a long-lasting relationship, na kay SSS yan. Kasi once a member is always a member. And hopefully, sa mga natutunan natin ngayong umaga, wag nating iisipin na yung contributions nako, ano na naman yan, dagdag pasani na naman, no, or dagdag kaltas na naman sa sweldo namin yan. So isipin po natin that our SS contributions are our long-term saving needs, long-term savings for future needs. Whatever happens in the future, no, ikaw mismo, makakuha man lang ng benepisyo, kung hindi man ikaw, yung pamilya mo, o kung sino man yung mag-defray ng funeral expenses mo. And with that po, ito po yung aming official email address. So, nabanggit ko siya kanina, no, yung usap tayo at sss.gov.ph, and calling lang din po, baka may mga
companies na nakikinig po ngayon, mga company representatives, we have also yung CoinSem po namin. So for seminar request, ito po yung official email address namin, member_education@sss.gov.ph, and we also have itong contact number din po namin. Pero itong mga pinapakita ko for seminar purposes lang yan ha. Kasi ang aming official email address, ito po, kapag may mga verification na po talaga kayo. And hopefully po, make use of our Excel portal at the comfort of your own home or offices. To date, we have 11 modules po dyan, benefits, loans, even ACOP and EASY program po. No? Kung medyo kinulang tayo ng time ngayon na retirement lang pala ang napakinggan ko ngayon, ang dami pa pala mga benepisyo, no? May loan pa pala, may ACOP pa pala, may EASY program pa pala. So pwede niyo po siyang i-scan ngayon, ito, to register po, and we will issue an e-certificate for each module po na mapasahan po ninyo. May post-test po dyan. And with that po, that ends my presentation. So, serbisyo mapagkakatiwalaan, proteksyong maaasahan. So, sana po mga ka-eskwela, marami po tayo natutunan. So, balik ko po muna yung ating virtual floor sa ating nagagandahang mga moderators for the mga reminders po nila and sa mga questions din po natin. Thank you so much, Ma'am Louise, Ma'am Abby. Thank you very much po, Ma'am Chris. Very detailed na discussion ng ating first topic, yung about sa retirement benefit. And mga ka-eskwela, bago tayo mag-proceed sa question and answer portion, I'm sure excited kayong marinig, yung mga katanungan and yung mga paliwanag ng ating speaker. Nais ko lang po munang i-share sa inyo that we still have the SSS Console Loan. So nagsimula po ito no October 4, 2022, and ang kagandahan po dito, wala po siyang deadline sa ngayon, wala naman pong ina-advise pa na deadline. So i-grab na po natin kung meron po kayong mga short-term loans, salary loan, calamity, basta mga short-term loans na matagal na pong nakalimutan or napabayaan, hindi na po nabayaran, at nag-incur na po ng penalties and interest, then grab a chance na mai-apply yan for SSS Console Loan. Ang kagandahan po kasi doon, mawi-waive yung penalty. So, makakonsolidate lahat, yung mga past due loans ninyo, and then lahat ng penalties mawi-waive siya. And then you will have to set a term, payment term na that best suits you. So this is how to apply for SS Console Loan. You just need to log into your my.sss account, and under loans, makikita nyo po apply for consolidation of past due short-term member loans with consolidation of penalty. So yan po ang i-click lang ninyo. Online lang po to without going to the branch. So very convenient siya. Talaga makakatulong po sa mga mahal nating members na may settle na yung mga hindi pa nabayarang mga utang. Alright? And I guess ready na yung ating speaker for our Q&A. So tingnan natin, may mga questions po na pumasok dito sa ating chat facility, pero ito pong i-flash natin sa screen, ito po yung mga common, na madalas na itinatanong po dito sa ating chat box, sa episode 3 na ito. So, first question from Sofia de Guzman. Alright, so sabi niya po, Miss Chris, good morning. I will turn 60 this September. I was a contributing SSS member as an employee from 1984 to 2008. And a voluntary member since 2013. So, pinagpatuloy niya raw po, Ma'am Chris. Hindi ako nakapag-contribute since June of 2023 lang. So, kailangan ko pa bang magbayad ng contributions until I file for retirement benefit in September? Thank you. Okay, thank you so much for that question, Ma'am Sophia. At least po ngayon talagang kumpletong pangalan na. So, Ma'am Sophia de Guzman, thank you for that question po. Actually, at least 'di ba kumpleto rin yung tanong ni Ma'am Sophia, Sabi nga po niya, naging employee siya pero tinuloy niya yung contributions niya as a voluntary member. So, sa voluntary member naman po, kung at least, kasi ang di niya lang nabanggit is ilan na po yung naging contribution niya, pero kung susumahin natin yung mga years na binanggit niya, for sure, more than 120 months contribution na talaga siya. So, kung more than 120 months contribution naman na,
And voluntary member na rin naman po siya ngayon. So pwedeng hintayin mo na ma'am, no, yung ika-60th mo sa September. So it's up to you kung gusto mo pa bang ituloy yung paghuhulog kasi 'di ba sabi ko nga po kanina. So kung ang ika-60th mo is September, so tatanggalin natin yung semester eh. So yung April to September hindi na rin namin talaga mabibilang po 'yon. Pero if in case may nakikinig ngayon na mga employed members naman po, paalala ko lang po ulit ha, kung 60 to 64 years old kayo, kahit naka 120 months ka na, tuloy-tuloy po dapat yan until such time po na mag-retire na kayo sa company nyo or at least mag 65 years old kayo. So hopefully, klaro po yung sagot ko para po dito, Ma'am Sofia. Thank you po. Alright, so for sure, Ma'am Chris, naliwanagan na po, no, si Miss Sophia. And for our next question from Anonymous, sayang po hindi nailagay yung name para mag-greet naman natin, no. What if I reach 65, but I have but I have other sources of income? Can I still avail of retirement benefits? Okay, so ang tanong ko ulit, how many contributions na po ba, Anonymous? If you are already 65 years old, at least 120 months contribution, even if you have other sources of income, you can already file for a retirement benefit. But if in case that your contribution is less than 120 months contribution, at least sana po i-complete natin yung at least 120 months for you to have a monthly pension po. Thank you po, Anonymous number 1. Bilangin natin, Ma'am Chris, kung hanggang ilang Anonymous, no? So, alright. So, for our third question, from Anonymous again, Ma'am Chris, magkano ang contribution kapag voluntary na kung nawala ng trabaho po? Oh, very good question po yan. So, ganito po yan sa contribution kasi natin, meron tayong age na pinagbabasihan dyan. Kung 54 years old and below ka, at lalo na kung first time mong voluntary, no, it's up to you naman kung magkano po ihuhulog nyo. Mas maganda kung ituloy pa rin natin yung contribution natin nung dating nagtatrabaho tayo with yung employer share ha. Kasi habang tayo po ay nagtatrabaho, merong employee-employer share dyan and 2/3 of your contribution is shouldered by your employer. So kung ngayon po 500 plus yan, yung hinuhulog mo, malamang mga 1.5 yan, diba? So titingnan natin kung magkano po ba talaga. Ngayon, kung 55 years old and up ka naman na po, kung magkano yung huli mong contribution, yun na po yung magiging basis mo, not unless first time ka na magvo-voluntary. So yan po yung isa sa policy natin under contributions po. Okay, so minimum of 560 for the voluntary. Ayan. So maximum of 4,200 po. Thank you Alright, per ayan. month. Thank you, Ma'am Chris. Okay, yan, tandaan natin mga eskwela, minimum contribution daw ay 560 for the voluntary. Okay, so next question tayo. For fourth question. Ayan na nga. Okay. So ito. So sabi, sayang, Anonymous ulit, pangatlo na. Okay, I turned 60 on January 12, 2023. I got my 18-month lump sum benefit on November 29, 2023. 5 days after I filed my application for retirement benefits, I congratulate SSS for the faster processing of my retirement benefits considering you have more than 21 million members. Well, una po sa lahat, ma'am or sir, sino po kaya ito? We are very happy to hear na na-appreciate po ninyo yung service ng SSS, no? Alam niyo po, ang SSS ay patuloy na patuloy na nag-e-enhance ng ating systems and mina-maximize talaga natin yung kayang gawin ng digital services, no? Para sa convenience ng ating mga members, and we are very happy to hear na maayos at mabilis niyo pong nakuha ang inyong retirement benefits. So, thank you, ma'am, for the compliment. And ito na po talaga yung tanong niya, Miss Chris. Okay, so ito yung tanong niya. Will I receive my monthly pension starting in July 2024 through my nominated bank? Is there a need for me to do annual confirmation process? Thank you.
Ayan. So, sasabihin na naman po nila talaga math wizard ako, joke lang. So, dito po, actually ma'am, tama naman na July 'no, pero July 2025 po kasi 18th month yung lump sum po natin, yun yung ika-18. So, ibig sabihin po on the 19th month pa, August pa, kung tama yung bilang ko, August 2025 pa po. Ayan. So, thank you so much po kasi ika-12 mo November, 2024. So, ika-18 po natin is July 2025 and, August po magtutuloy-tuloy na po yung pension mo until such time na ayan, kunin na po tayo ni Lord. Thank you po. No need na for the annual confirmation process muna and then, pero if in case po na nagtuloy-tuloy na yung pension po natin, every year na dapat po 'yan. Pero ang tanong ko kasi dito is, retirement po 'no, ang nilagay po kasi natin mamaya po mapapaliwanag din po sa inyo sa AKOP 'no, na ang mandatory naman po na mag-AKOP po sa amin for the retirement is at least 80 years old. So, since 60 pa lang naman po, no need po muna. Ayan, for the annual confirmation po. Thank you po. Thank you very much for that very detailed explanation, Ma'am Chris, para sa kasagutan dito sa question ni sayang talaga po hindi na ilagay ang name no ni Miss or Mr. Anonymous. Okay, so next question tayo mga kaskwala. So for our next question. All right, so ito naman po, may 2 questions po tayo. This is from SCB. Okay, so question number 1. Question number 1. Ready ka na ba, Ma'am Chris? Okay, question number 1. I am 63 years old now and have more than 400 monthly contributions. I intend to file my retirement benefit when I reach the age of 65. I have my own company. What will happen to my company if I file my retirement benefit 2 years from now? So yan po ang first question, Miss Chris. Basahin ko na rin po yung second question, Ma'am Chris, habang tumatawa ka po dyan. Question number 2, assuming that I have gaps in my contribution, will it affect the computation of my retirement pension? Thank you. Ma'am Chris, pakisagot po ng very happy yung ating 2 questions. Okay, thank you so much po, SCB and Ma'am Abby. Ayan. So, dito naman po sa question 'no, so employer naman siya. I have my own company daw po. So, what will happen to my company if I file for my retirement benefit? Ayan. So, actually sabi ko nga po kanina kung 65 years old naman na po, ano na po yun, yun na yung pinaka-compulsory natin, 'di ba? So, kahit nagbi-business ka pa, it's okay na. Basta wag lang po kayo magfa-file ng 60 to 64 years old. Ngayon, if in case naman marami yan, baka naman gusto mo ring ilipat muna sa anak mo, 'di ba? So, depende po 'yun 'no, kung ano yung magiging kalakaran or kung ano po yung mapagdedesisyonan ninyo for the company, gano'n po siya. Pero kung 65 years old na po, it doesn't matter naman na, provided na at least naka-120 months contribution ka, even if you're still a businessman or businesswoman 'no, puwede na po. So, for the question number 2 naman po, if you have gaps in your contribution, will it affect the computation of your retirement pension? It will depends po kung anong mga years yun. Kasi kanina, 'di ba, pinaliwanag natin yung A plus B plus C. So, kailan po ba kayo may gaps? Kung yan po, ano naman po, prior to 1985, okay lang. 'Di ba sabi ko nga po mula sa date of coverage mo up to 1984, bilang pa rin yun may hulog ka man or wala. Pero if in case po mula 1985 up to 2001, yung gaps mo, ilan kaya? Kung at least may 6 months contribution ka naman doon, okay lang kasi may at least one CYS ka doon. Pero if in case ang naging hulog mo lang talaga ay 3, yun, magkakaroon po talaga ng effects sa computation po ninyo. Makakaapekto po talaga siya kasi magiging 0 no yung CYS mo for that year. And then kung 2002 up to the present naman po siya, kanina sabi ko divisible by 12 siya. So kunyari instead na 12 months pala no, dapat 1 CYS ka pala. Kaya lang dahil may gaps ako ma'am, naging 9 months lang ang nabayaran ko. So magiging 0.75 po 'yun. So pwedeng
maka-avail po. Ay, pwede po yung mabilang pala, maka-apekto sa computation po ninyo. So once again, it will depends on the year po. Ayan, SCB. Thank you for that question. Maraming salamat po, Ma'am Chris, sa pagpapaliwanag, no? Ang sagot po dito sa ating question from sorry, nakalimutan kong basahin yung letters. SCB, okay? Sabi ko kasi CSB SCB. Okay, so tatalo na po tayo sa susunod na katanungan from our Kestuela from SBDFI, Miss Fatima. How about po if magtataas po ng sweldo this March? July 2024 po ang 65th birthday niya. From March po ba hanggang June makakasama po ba yan sa competition po niya for pension? Okay, so thank you for that question po, Ma'am Fatima. So kung ika-65th birthday po niya is July, so kung tatanggalin po kasi natin yung semi-serve contingency, that would be April to September. So hanggang March lang po talaga ang magiging basis po for that. So yung April to July, hindi po siya kasama. Hanggang March lang po. Thank you po. Alright, salamat po ulit, Ma'am Chris. Next question from, tingnan natin mga kaskwela, from CJ Alayon. Okay, so maraming salamat po sa mga nagtatanong ha. If si member ay working, then biglang hindi na pinapasok ng company. Si member ay turning 60 years old in 3 months. Then inabutan ng 60 years old birthday, 60th birthday niya and nag-file na ng retirement sa SSS. Ayaw i-certify ng employer. Ano pong other steps para makapag-file ng retirement si member? Okay, so thank you so much, Sir CJ, no? So, ano kayang reason, no, bakit ayaw i-certify po ng employer? Meron po bang nangyari na kasi minsan may mga pending cases po ba yan? 'Di ba? Yun po yung titingnan po natin diyan eh. Kasi for the retirement kasi hinihingan po talaga ng certification from the employer. Not unless siguro talagang nagsara na po ba si employer? Ayun, yung mga tatanong po namin diyan, or baka po kasi hindi kami naging maayos, no, yung relationship po namin. Meron po kasi kung naging whistleblower ako, kunwari ganun, ayan. So, pwede pong affidavit ang ipasa po natin dyan. Provided po, Ana, for ano po yan, for investigation din po kapag ganun. Kasi minsan, yung iba nating members, pag narinig, ay pwede naman pala yung affidavit, so affidavit na lang pala yung ibibigay ko. Pero, i-ano po yan, i-investigate, iimbestigahan din po talaga namin yan. So, make sure lang po na truthful kayo, no, sa lahat po ng mga ipapasa nyo kay SSS. Thank you po. Alright, so maraming salamat, Ma'am Chris, no? I believe we still have like 3 questions or 2 questions pa. So, ito po, again, mga kaeskwela, ito yung mga kadalasan or common na tinatanong dito ng mga kaeskwela natin sa chat facility. So, ito po yung mga napili naming i-flash para po ma-address po, no, yung mga katanungan din ng iba. Okay, so from Veronica, I have a question po. Yes, if hindi included yung semester of contingency sa competition or retirement, does it mean kung alam ko naman na magre-retire na ako, example, this November, kahit hindi na ako maghulog ng contribution ko from July, voluntary na naghuhulog po ito? Very good question po, Ma'am Veronica. Kumpletong-kumpleto ang mga details po, no, na binigay po niya. Yes, actually, pag sinabi kasi natin voluntary, hindi naman siya mandatory. So, it's up to the member kung hanggang kailan po siya gustong maghulog. Pero, ang tanong po kasi natin dyan, naka at least 120 months contribution ka na po ba? If yes, nasa inyo po yan, ha? And if in case naman po na itutuloy nyo pa rin po, ayun, yun nga po, at least alam din po natin, ha, na ma-exclude din po siya doon po sa ating mga
sa computation po natin ng retirement. Actually, sabi ko nga po, kung gusto niyo pong makita, no, if you're qualified or magkano talaga yung makukuha niyo sa retirement, pwede niyo pong subukan ha. Meron po kami via online. So hopefully, lahat ng mga pwede nating magawa, no, sa ating My.SSS, hopefully itry natin para po maging, kumbaga, mag-gear up na tayo kapag tayo ay magre-retire, alam na natin yung kailangan po nating gawin. Thank you so much, Ma'am Veronica, for that clarification po. All right, now, Ma'am Chris, we are down to our last question. Okay, so this is from Nurul. Okay, is there any contribution that needs to be made for employee to be entitled for retirement pension? Okay, so thank you so much, sir or ma'am Nurul, no, for that question. But if in case that he or she is employed, it is the duty and responsibility of the employer to contribute on her or his behalf po until such time he or she reach the 65th years po niya or 65 years old po niya. Ayan. So yun po, siguro naintindihan ko po ba yung question? Tama po ba yung sagot ko doon sa question natin? If in case po may mga clarifications po kayo for this question, you may use our chat facility and I will answer that po later sa ating chat. Okay, thank you so much po. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago.